So, buhay caregiver. Pagtulog si grandma, nag-e-exercise ako kahit 30 minutes lang. Alright? So, ito lang yung caregiver na walang uniform. Kasi hindi sila strict. At saka private caregiving job to. Hindi through agency. Dito ako sa bahay nila grandma. Kaya, habang... So, ito lang. Pantulog lang yung pantalo natin. Aha. So, habang siya ay nagnanap, mag-unat-unat tayo konti, no? Medyo against the light yung angle natin. Pagdating ko dito kanina, may gift card sa lamisa. So, every Christmas, binibigyan daw nila yung mga private caregiver nila. Si grandma, ano yan, na-stroke yung right arm at saka right leg. Kaya, nasa bed na siya. Pero, able pa yung left hand and leg niya. So, siya lang ang nagtututbrush, siya lang ang kumakain. Tinutulungan lang namin siya magpalit at saka magpalit ng diaper at punas-punas. Binibigyan siya ng shower ni one and only anak niya once a week on the weekends. Bed bath, nililinis naman namin ng maigi. Kaya wala siyang amoy. Every morning yan. Ako ang naka-assign every morning 9 to 1. Then sa gabi 5 to 10 or 6 to 9 may PM caregiver siya para magpalit ng diaper bago matulog at magbigay ng kanyang dinner. So she is well taken care of. So dito sa Amerika guys, pag masipag ka lang, magkapira ka talaga. Walang question. Basta masipag ka lang. So, tapos na kaming nag-brunch. Doon ako sa table, minsan dito sa gilid niya para may kausap din siya habang manonood ng TV while she is or we are eating. Tapos, nung na-hire ako dito, sabi nung one and only daughter niya, one and only child pala, kung ano man ang kakainin ni grandma, ano ang i-prep ko in the morning, pwede rin ang kakainin ko. Pero, sabi ko, it's okay. Kasi nagbabaon naman ako ng sarili kong pagkain. Pero minsan nakakatawa kasi magbaon ako ng isda. Ayaw niya ng amoy. Kaya doon ako sa kusina. Sabi niya, baho! So kaya pag may baon akong isda, doon ako sa dining table sa kusina. So yun lang, buhay caregiver. 9 to 1, 4 hours lang habang nasa school ang mga bata. O diba, full-time mama, magka-dollars pa.